What's up mga badino? So good morning, good afternoon, good evening sa anong oras na panood ang video na ito mga badino. So in today's video mga badino, napaka-excited ko ngayon mga badi kasi may unboxing tayo, may review. Siyempre sound check na rin natin badi. Ito nga pala badi ay galing sa ating napakabait na seller sa Shopee. Ito, Audio Palace. So dito ko nabili mga badi yan, maraming pagpilian mga badi. May D12 at may ano din sila player. Yan, maraming pagpilian dito badi. At hindi lang mo badi, napakabait pa badi kung anong tatanong nyo, sagutin na agad no. At saka bago nila i-ship, pipicturean pa nila mga badi no. So yan, Audio Palace. Kung gusto nyong bumili dyan or mag-check, I leave the link in the description para i-click nyo lang yung description doon badi at direct na kayo doon sa seller no. So Audio Palace, baka naman may sample tayo dyan na review natin dito sa ating channel no. Okay, so let's go. Huwag natin patagalin ito mga badi. Very excited na rin ako. So ito, Rockford NSX10 subwoofer. Yan mga badi. So bago natin simulan ang video, roll the intro muna. So ito na badi no, mainit-init pa mga badi. So yan, ano na natin to, unboxing na natin to, okay. So yan, dahan tayong hindi natin matamaan yung speaker mga badi no. Ako, bubble wrap. Ganda yung pagka-packaging nila ba din no? Bubble wrap talaga. Ito na ba di? Bigat. Tanggalin muna natin itong bubble wrap. Yan. So yan. Tanggalan natin yung bubble wrap. So the moment of truth. Tanggalin muna natin yung carton. Ayan o. Wow. Okay, ito na ba di? Ang daming bubble wrap. Okay. DJs nga pala ito mga badi no? 10 inches. Yan. Ano to? Ayaw pa buksan nata ba diya? Shout out sa seller nito no. Okay na okay yung packaging nila ba din no. Yun no. Tanggalan natin yung plastic. Yun no. Ganda. Bigat. Double magnet mga badi no. Yan yung brand mga badi. Rockford. Dual coil to mga badi no. Kita nyo mga badi. Dual coil yan. Ito. Sa kabila rin. Yan. Dual coil. Tignan natin yan. Bigat ba Bigat pala to. Subwoofer to mga badi no. So yan no. Pagaganda nung ano niya mga badi no. Yung cone niyan tigas oh. Bang subwoofer talaga no. Ganda talaga brand ng badi. Rockford badi. Okay. Yung wattage ng badi is 400 watts. So hindi ako nakakamali. Yan. NXS10 DVC Rockford yan. So sukatin natin ng magnet badi no para maano ninyo. Malaman ng ano natin. Viewers natin no. Okay, sukatin natin. Bago natin yung sound check, sukatin muna natin. Okay, 13.5 cm. Yung kapal naman yung body 5 cm. 5 cm. 5 cm yung dito niya, kapal. Dito naman is 13.5 papunta dito pa ganun. Okay. Bigat mga body oh. Kita close up na natin saglit no. Dual voice to dual voice coil to. 8 ohms 8 ohms no. So pwede natin gawin yan 4 ohms. Tuturuan ko kayo paano pero alam naman siguro. Pero pa sa mga newbies i-demo natin yan no. So bala kung sana mga badi i-drive natin to sa YSA21. Yan pero hindi pa lumating mga badi no. Pero malapit na. So doon natin i-testing to mga badi. Kasi bala ko to gawin natin active sa woofer. So abangan nyo yung next project natin mga badi no. Gawin natin tong box muna. Tapos gawin natin ang active sa woofer. So paano gawin yon? pakiabangan ng next video natin. Okay, so yan. O, lalagyan pa natin to ng box body. Gagawa pa tayo ng box L40 box ang gagawin natin dito.
para maganda. Kasi yung idol ko talaga ang L-ported box. Ayaw ko din sa mga halimaw, MCB, mga anong box, no. L-ported lang ang gusto ko talaga ang box na subwoofer. Wala nang iba. Okay. So yan, lalagyan natin to ng ano mga buddy. Subwoofer, please pakiabangan yung susunod nating video, no. So wala tayong timbangan. Matimbang sana natin to kung ano. Mabigat kasi. So wala tayong timbangan. Hindi natin pwedeng sabihin baka mabash tayo pag sinabi natin ganito yung kilo. Hindi tayo sure, no. Pero I'm sure na makakapal ang voice coil niya. Voice coil, sorry, yung cone. Kapal, no. Iyan natin dito sa loob. Yan, no. Hindi kita masyado, no. Yan. Tapos yung frame niya, okay siya. Solid yung frame. Pero itong ano niya, terminal niya, normal ordinary lang, no. Hindi siya tulad ng karga na may ano. Yan. So I leave the link in the description ng presyo nito mga buddy, no. Nasa 1.8 bili natin dito. Okay, 1,800. Subwoofer to siya mga buddy. Marami kasing klase na ganito. May mga high, mid, ganon. May mga instrument. So ito subwoofer ang kinuha natin dito. Yan. Professional subwoofer yan. Okay. So ganda ng magnet buddy, no. Rockford. Bigat na ngalay ako. So ilagay na natin yan. Okay, so partial testing lang muna natin buddy, no. Dito sa ano, wala tayong ano kasi power supply sa ano MT20 TB21, pero sige, para mapakinggan na natin yung ano partial testing lang tayo. Okay. So test muna natin dito sa TB21. Pagkatapos mga 4 na araw ata darating yung YS natin. Doon natin i-testing sa YS. Doon talaga to sa YS mga buddy. Kasi medyo ano yung YS halimaw yan, no. So ito lang kasi natira ko kasi yung MT21 na bili na at saka yung 502 MT na bili na rin. So ito doon lang pang testing natin bago rin yan, no. Bago rin yan kasi yan. Para maano lang natin yung tunog ba din, no? Kasi ano naman, baka mabash tayo, sabihin nila na hindi natin na-test na sound check, no? So partial ano lang tayo buddy, no? Sound check, no? Pero ang final sound check nito buddy, pag nakabuo na tayo ng box, dito wala pa kasi tayong box, wala tayong paglagyan ng box, no? Ano lang muna, ito lang muna ang ano natin, pagpasensyaan lang muna to 21. Pero tingnan natin, baka sisipa rin to, no? MT21. Kaso yung power supply natin buddy is nabili. Yung power supply na 24 volts 6 amperes nabili kasi, kaya ito hindi natin walang power supply. So ano na muna yung sa 19 volts sa laptop para mapakinggan na natin yung tunog niya mga buddy. Okay, kukuha lang ako. Okay buddy, so yan, set up na natin mga buddy, no? So ito yung gamit natin, ano, 19 volts lang sa ISO sa ano sa laptop. Okay, so na wiring natin. So gumamit tayo ng mid high buddy, yan, para hindi naman bungol kasi pag wala yan bungol. Yan kasi may mid at saka may high sa Twitter, ginamit ang mid high yan, no? Yan sa component yan, no? Yung speaker na yan. So yung isa naman sa sub yan nakakonect. So 8 ohms ang gamit natin muna buddy, no? So try natin 8 ohms muna bago yung 4 ohms, no? Kasi kaya naman itong 4 ohms nito, TB21. Okay, so Bluetooth lang tayo para hindi tayo ma-copyright mga buddy. So turn on na natin. Yan, umilaw na ng blue. Yan natin dito sa ating iPad kung naka-on na para ma-test natin. Okay buddy. So yan, naka-turn on na sa ano lang tayo, remix tayo mga buddy para hindi tayo ma-copyright, no? Sana hindi tayo ma-copyright ito. Okay? So let's go. Okay, so pwede kayong hindi gamit ng headset kasi wala pa namang box to. Tingnan natin yung impact niya, yung bouncy niya, no? Yung ano na impact ng bass, no? Titingnan natin, pwedeng pakinggan natin konti, ano lang, mga saglit na remix lang. Kasi kahit ano kayo ng headset, ay wala pa rin kasi walang box yan, no? So yan, sige, try na natin, let's go. So volume natin konti. Welcome to DJ Forge Production Remix.
Production Remix. Okay buddy, that's it. Patikin mo muna tayo buddy, no? Kasi hindi naman tayo talaga mag-sound check na ano buddy, no? Kasi wala pang box nga yan, no? So okay na siya buddy, no? Nagrabing ano nito buddy, no? At saka ang bigat buddy, hindi ko pakita talaga sa inyo ng pagbubuhatin ko, no? Ang bigat talaga. Kaya hindi ko mangalay ako pag binubuhat ko, no? Digits nga lang yan buddy, pero ang bigat, no? So yan, 8 ohms yung connection niya mga buddy, no? 8 ohms. So try na naman natin yung 4 ohms buddy. Bali 8 ohms ang dalawang voice coil na to eh. Pero pwede natin gawing 4 ohms yan buddy, no? So okay, so yun ang tunog ng 8 ohms mga buddy, no? So ngayon pasilip naman natin yung 4 ohms connection mga buddy. Okay, post ko lang video, pakita ko lang pagkatapos. So okay mga buddy, no? So ito tuturuan ko kayo sa connection ng para gawin natin 4 ohms. So 8 ohms to, dalawang voice coil nga yan. Kabilaan yan, no? Ito. At saka rin sa kabila. Pag gusto mo ng 4 ohms mga buddy, so check muna natin to buddy. Check natin yan. Tingnan nyo yung tester, no? So 7 ohms, so 8 ohms yan. Wala namang 7, no? 8 ohms yan. Okay, 8 ohms yan dito. Pagpasensya nyo yung tester, kulang ng isang ohms. Okay, so dito 8 ohms yan. Pag i-series natin 8 plus 8 maging 16 yun siya. So dito man tayo sa series connection. Ang series connection mga buddy, positive. Ito positive to. Ganito ang series connection niya mga buddy, no? Tuturuan ko kayo positive. Dito sa kabila naman is negative. Dito mo sa negative i-connect yan. Ito yung negative, di ba? Okay, ito yung negative dito. So ibig sabihin positive dun sa kabila, negative naman dito. Ganyan ang series connection mga buddy. Okay, negative punta sa kabila is positive. Positive yan pag makita nyo talaga nyo, may plus dyan. So positive papunta doon, negative. Okay, pwede ring negative doon papunta dito positive. Basta positive at negative. Ang papuntang amplifier dito, ito is dito, 'di ba? Negative. Dito is positive sa kabila. So papuntang niyan, ganito na yan. Ganyan na yan siya. Yan. Saan bang wire natin? Hanap din ng wire yan. Ito na lang. Ilagay natin. So ito is dito, positive, 'di ba? Negative. Yan. Kita ba? Negative. So ang negative dito yan sa black wire, para hindi tayo maguluhan. Always yung negative natin is black wire. Yan, color black. Okay? So yan, nakakonect sa negative. Ito namang isa, nakakonect sa positive. Pag ganun siya. Dito naman sa positive naman ito. Okay? Yan, check natin kung positive. Yan, positive siya. So pag ganun ang connection ng series mga buddy. Intindihan nyo? Yan. So ito, pag ganyan ang niya dito, connection, maging 16 yan siya, 16 ohms. Okay, so susukatan natin kung totoong 16 ohms, no? Okay, dito tayo sa nakakonect dito yan. So tanggalin muna natin to para nakita nyo, no? Tanggalin ko lang dito para makita nyo talaga, no, yung connection. Kasi yung mga newbies hindi pa may nagtatanong paano yung magiging 8 ohms siya, 4 ohms, nagiging 16 ito. Ayan. So sukatan natin dito kung nag-a-add siya, no. Okay, sukatan natin. Ayan, tingnan nyo yung tester natin. So yun, tumaas siya, di ba? So 16 ohms niyan siya mga buddy. Tumaas siya. Kanina 7.7 lang yon. Ngayon 13.14, magiging 14 na yon, no. So ibig sabihin kulang ng 1 ohm yung natin tester. Pero ibig sabihin siya nag-plus siya, nag-plus. So 8.8. Kung ilagay natin 7.7, so 14. So yan, i-run off na yan, nagiging 14 yan, 13 na yan, may git. Yan. So nag-a-add siya mga buddy, no. Yun ang tandaan nyo pag series, nag-a-add siya. So pag gagawin natin ng 4 ohms, kasi sa video natin is ipa-drive natin sa 4 ohms ngayon. I-testing natin sa 4 ohms kasi yung kaninang testing natin 8 ohms yun. Okay? So ngayon ang 4 ohms naman, parallel naman. Okay? Parallel. Kanina, series to, ngayon parallel natin para magiging 4 ohms. So tanggalin na muna natin tong mga wire. Yan. Tanggalin natin yung mga wire. So ito, nakakonect siya sa positive, di ba? Positive siya nakakonect. Testing lang naman natin yan, ganyan lang, huwag natin soldahin. Positive, itong wire na pula. So
So pagdating sa kabila naman, positive din dapat yan. So naka-negative to siya, di ba? Yan o. Yan, naka-negative yan. So ilipat natin sa positive para positive to positive siya mga buddy. Okay, okay? Ganun lang. Lipat natin yan. Tapos buddy, sukatan natin o. Nakita natin o. Iti-tester natin. So ilagay muna natin to. Yan. Ganyan lang muna. Huwag na natin suldahin kasi testing lang naman yan. Ganyan lang muna siya. Okay, so positive. Papunta sa kabila, positive, no? So kuha tayo ng isang wire para sa negative. Ito yung sa negative. Yan, ganyan lang. Okay? Ganyan lang siya. Ano natin para hindi maglo-loss contact. Pag ano kasi maglo-loss contact, dapat igpitan natin ng maayos yan. Tapos siya, so papunta naman siya sa negative naman dito sa kabila. Abot na tong wire na to, abot. Okay, dito naman siya sa negative para magiging 4 ohms yan, parallel yan yan. Okay, gets? Negative sa kabila, negative, positive sa kabila naman, positive. Okay, ganyan siya. So ngayon, sukatan natin, tingnan yung tester. 4 ohms, di ba? Yan, oh. Nag-minus na siya, oh. 4.1. Nag-minus na. Kanina tumaas. Nung siniris natin connection, tumaas siya. Ngayon, bumaba siya. Nagiging 4 na. Oh, 4 ohms. Okay? 4 ohms. Kita, di ba? Ano natin sa tester talaga para makita. Kasi nakatagilid yun, Yan, oh. 4 ohms. Okay? So, ngayon, titesting natin sa 4 ohms naman to. Ito, paano natin, tugtugan natin. So, ang connection naman papunta amplifier, gano'n lang. Saan yung positive? Doon mo ilagay. Ito yung positive, di ba? Ito yung positive. Always natin mga bali para hindi tayo maguluhan, no? Para hindi maguluhan. I-color code nyo. Pag negative, pula yan. Yan. Dapat para hindi kayo maguluhan. Negative, always pula. Tapos yung negative, yung positive, always pula pala. Positive, no? Dapat yung positive, always pula. Tapos negative naman, always natin itim para hindi tayo magulo. Kasi yung iba, ginagawa yung ano no? Positive ginagawang itim, no? So dapat ganyan siya, color code tayo, standard code yan, itim, negative. Okay, sa speaker yan, no? Okay, yan. So connect natin dito sa ating tanggalin natin tong tawag dito, tester, kasi wala na, hindi na ginagamit yan. Okay, so 4 ohms na yan siya, pati tandaan nyo, So yan, lagyan natin ng layo natin konti. Yan. Okay, so dito natin i-connect sa aning TV21, no. Please subscribe mga buddy at click na yung notification bell para sa ating next video, buddy. I-testing natin to sa YS. Okay. So ito basic na connection lang to, negative. So lagay muna natin to mga buddy, no. So yan, connect na sa ating TV21. So try na naman natin ngayon yung 4 ohms. So wag na natin lagyan ng tawag dito mid-high. Wag na natin lagyan ng mid-high, no. Kaya ito na lang, titingnan lang natin yung bounce niya, no. Kasi pag pakinggan natin yung bass niya talaga is hindi natin masyadong kasi walang box pa to. So tingnan na natin yung bounce niya, yung 4 ohms na bounce niya, no. Tingnan natin kasi kanina 8 ohms doon. So nilagyan natin ng mid-high. Ito pure bass lang talaga to, wala tayong marinig na high dito, no. Kasi naka-subwoofer tayo. Okay, connection na ngayon. Ito, saksak na natin. Okay, yan. Naka-power on na yan. So, connect tayo ng Bluetooth. So, the same music pa rin tayo mga. Okay, buddy. So, nasetting natin sa Bluetooth, no. So, kanina mga buddy, 8 ohms yung try natin. Ngayon, 4 ohms naman yung connection na try natin naman. I-try natin ngayon, no. 4 ohms naman ngayon. Okay, so, pakinggan nyo yung before na 8 ohms na ngayon na 4 ohms. Okay, so, anong diferensya nila, no. Okay, so, play na natin. Yun. Volume natin. Tingnan natin. 4 ohms connection. So pure bass lang to, wala lang vocals to mga buddy, no. Wala siyang mid high, no. Tinanggal natin. Okay. Lakas ng 4 ohms mga buddy.
lakas ng 4 ohms ng mga buddy, no? Grabe. Basta ano sa pang 4 ohms talaga, okay talaga. So okay, yun ang kaibahan ng mga buddy. Kanina na 8 ohms, ngayon 4 ohms. So yan ang connection ng 4 ohms buddy. So ginawa natin 4 ohms to. Okay, so pakisubaybayan yung YS natin. Baka bukas darating yung mga buddy. Doon natin nilalagay ito. Iti-test natin sa YS, no? YS 21, yun. Ha? So okay buddy, so bago natin tapusin yung video mga buddy, paalala ko lang sa inyo mga buddy, no. So itong speaker na to is 8 ohms do, no. Kung speaker nyo naman 4 ohms, pag iparallel nyo, ang lalabas nyo 2 ohms, okay? Ganun lang. Okay, that's it. So thank you for watching mga buddy, no. So please abangan nyo yung ano natin buddy, YS na pa-drive natin dito, no. Yun talaga yung plano natin dito buddy, YS ipa-drive ko dito, YS A21, no. Dahil mas ano yun buddy, mas halimaw yun kasi sa TB21, no. At saka yung supply nyo buddy, 36 volts, 38 yung maximum niya, so 30, wala akong manap na 38 volts, so 36 volts lang ipa-drive natin doon, at least okay na rin siya kaysa doon sa... Okay, so yun ang review natin ito, unboxing, review, at saka siyempre pasilip na rin sa soundcheck. Kaso lang wala pang box, so nasilip ko lang sa inyo yung impact noon, yung sa ano niya 8 ohms at saka 4 ohms sa bass, no. Ito ano na natin to, no. Napakagandang speaker mga buddy, no. Rockford mga buddy. So yan, yung design niya mga buddy, pag-usapan natin yung design niya. Napakagandang design mga buddy, no. So yung ano niya buddy, paper ko niya ang kapal, tsaka may design siya na tahi, no. Tingnan nyo. Yan. Okay, so dito naman sa ano niya, may mga butas-butas siya dito mga buddy, air vent, no. Yan, may mga air vent siya. I hope na makita sa camera. Double magnet din siya buddy. 400 ohms, 400 watts, 8 ohms, no. Dual voice coil, no. Yan. Ang sticker naman niya, napaganda sa likod mga buddy yan. So mabigat siya buddy. So pasensyahan niyo na yung ano natin, hindi ko maganon-ganon pag magkamera buddy, no, kasi mabigat nga nakalangalay, no. 10 inches nga pala ito buddy, 10 inches. Model nga pala nito buddy sa NXS 10. So NXS 10, ibig sabihin 10, 10. Okay, 10 inches. So mayroon ding 12 nito, NX12 ganon. So dito tayo sa 10 mga buddy. Lapag ko lang kasi bigat. Okay, so ano mga buddy, mayroong 12 siya, depende rin, maraming pagpipilian yan, So, napili ko itong subwoofer kasi plano natin talaga ilagay sa subwoofer na ano, kasi yung subwoofer ko, Tosundra mga buddy, Tosundra 8 inches, yan, wala na, nabili na yan mga buddy, no? So, nabili na siya. Plano ko naman, try naman yung 10 inches, kasi yung 8 inches, na-try ko na rin, okay? So, overall mga buddy, napakagandang tunog, napakaganda yung bass niya, wala akong masabi sa bass mga buddy, subwoofer, basta subwoofer, napakaganda. Okay, so please subscribe and click the notification bell mga buddy, no, para pag dating yung YS natin, soundcheck natin doon para ma-notified kayo kung may upload tayo. So yan, nag-upload tayo siguro mga sa isang linggo, isang beses, dalawang beses sa isang linggo, okay? So I leave the link in the description. I-click nyo yung description na yun, makita nyo na yung link dito kung gusto nyo bumili. Ganun. So magtatanong pala sa presyo nito buddy, 1.8 kasama na shipping mga buddy, no. So napakaganda, hindi kayo magsisisi kahit sa presyo, hindi kayo magsisisi. Yun na yung mura na sa booper na dito, no. So ito napili ko talaga kasi sa design pa lang panalo na, no. Napakaganda. Okay buddy, so I hope na nagustuhan nyo yung video. Sana sa mga napadaan, please subscribe para ganahan tayo mag-upload, no. Kahit kunti lang views natin, pero patuloy tayo nag-upload para sa mga newbies may matutunan tayo. Dahil sa ating YouTube video mga buddy, sa ating YouTube channel mga buddy, nag-upload tayo ng mga review, soundcheck, DIY, repair, yan, mga repair. Maraming matutunan ng mga ano natin dyan, mga baguhan, no, mga nagsisimula pa lang. Okay, so wag na natin patagalin ito mga buddy. Yun lang mga buddy, so please subscribe and click notification bell para pagdating yung buddy, siguro 3 araw, 3 days from now siguro, mag-upload tayo ulit. Soundcheck natin sa YS, no. So yun, titingnan natin kung anong... Pero ang final talaga nito buddy, sabihin ko lang sa inyo, no, ang final talaga nito, yung may box na, at saka YS ang ipa-drive natin nito. Pag may box na, doon na tayo mag-headset para marinig talaga natin yung full ano talaga niya, no. Tawag dito, yung totoong pure sound talaga niyan, tunog niya, no. So plano natin to active lang, gawin natin active sa woofer to buddy. So paano gawin natin active sa woofer? Pakiabangan niyo yan. Ipakita ko sa inyo paano nang discard diyan. Okay, para kung gusto niyo mag-active. Kasi pag active buddy, ito passive kasi to. Pag gusto niyo mag-active, kailangan niyo ng amplifier. So yung napili kong YS, so yung napakaganda yon, napakagandang mga review nun. At saka halimaw talaga ang mga ano nun mga buddy, no, mga specs nun. Kita naman natin.
Okay, buddy, that's it. So, nung nakakatulong yung video, please subscribe, no? Okay? So, thank you so much sa ating new subscribers at sa mga old subscribers natin, no? Thank you so much sa inyo, no? Patuloy tayong nag-upload, okay? So, yun lang, that's it. So, kung may katanungan kayo, comment na sa baba. Sagutin natin agad-agad yan, walang problema pag hindi tayo busy, no? So, God bless. Peace yo. Bye-bye.